Mic check, mic check. Another day, another vlogcast. Welcome back against the grain. Question of the day. Saan nga ba mas maganda manirahan at mag-invest? Philippines or In Canada. Canada? Ito ang topic na napaka-sensitive sa madaan. Kaya nga against the grain tayo, di ba? And last episode, sa intro episode namin, we're gonna go deeper sa mga topics na pinag-usapan namin prior to having this podcast. Isa sa mga topic na napag-usapan namin is Canada versus Philippines. Growing up in the Philippines, lumaki tayo na may paniniwalang mas maganda tumira sa Canada o mas maganda yung quality ng buhay sa Canada. And throughout the years, may pagbabago sa pananaw namin at yun ang i-share namin. Nung unang dating ko, this was back in 2006. So, 14 years old ako nun. Bali, going to third year high school or dito is grade 9. So, pagdating ko dito, actually culture shock ako nun. Pero, in a good way kasi pagdating ko dito sa Canada, Toronto, nakita ko yung lugar, sabi ko, wow, sobrang linis. Tapos, ayun nga, kasi ano na yun middle of September. So, registration, tapos na yung registration, nag-start na nun yung school. So, ngayon, no, first week ko dito, sumakay agad ako ng subway system, tsaka yung mga buses ng Toronto, which is the TTC for Toronto. Nung na yun, sabi ko, wow, ganda. Sabi ko, organized. Tapos sabi ko, sulit Isang bayad lang, tapos pwede ka nang mag-transfer, balikan, ganun. Tapos komportable, malinis. Hindi ka tulad pag nag-travel ka sa Pilipinas. Parang siksikan, like shoulder to shoulder. Tapos, pag wala kang pera, yung walang aircon. O kaya, sabi nung isa si Charles, sabi na, nagwa 1, 2, 3, diba? Yung sumasabit lang sa mga sa mga jeep. Tapos, si Charles, which is, masaya naman, masaya. Pero, dito nga, yun yung isa sa mga ganda nun. Which is, first world country talaga yung dating. Pero now, I cannot say the same kasi sobrang dami na din ng tao. Overcrowded. Tapos, maraming delays. Tapos on the weekends, mostly construction, lalo na pag summer, which is everywhere. So sometimes yung subway shut down, kailangan magbus, tas lipat-lipat. Very hassle. Right. Kumbaga. And to add to that too, speaking of bus or TTC, main comparison 10 years ago sa ngayon is violence. Nung pagdating ko sa Canada, around ganun, same time na yun, 2007, peaceful, I would say, mas peaceful dati compared ngayon. Tingnan na lang natin. Yung mga bus dati, wala pa yung harang sa driver. Alam mo yun. Ngayon kasi, sa sobrang daming nangyayari sa bus, sa sobrang daming violence na nangyayari, may barricade na, may harang na yung mga drivers. It signifies change sa culture. Sobrang daming immigrants, sabi niya, overcrowded na sa Toronto na ang laki na ng pagbabago at hindi na nga siya, for me, livable. Isang example lang yun, TTC, isang example pa yun. Ano pa yung mga example sa tingin mo na nagbago na hindi na tulad dati? Yung isa din sa napansin ko is yung healthcare. Healthcare. Isa yan, napakalaki. Kasi, dito, obviously, you don't want to get sick, you don't want to have any emergencies. Nung high school pa rin ako nun, I was into sports, basketball, lagi ako naglalaro. So, hindi maiwasan mapilayan, ganun, matapilok ka, mabalian. May instance na nabalian ako one time. Tapos, they call 911, emergency. So, ambulance, mabilis sila mag-response kasi people actually have to give way na kailangan mag-clear out yung traffic para doon. Yung transportation, mabilis pa rin, papunta sa hospital, pero yung waiting times, yun yung pinaka mahirap ngayon kasi part din siya ng overcrowding, tapos not enough staff, not enough facilities that are being built.
So ngayon, yung wait times mo, before, 1 oras, 2 oras, medyo matagal na yun eh. Ano ka na nun, matutulungan ka na. Ngayon, you could actually wait for more than 8 hours. Depende pa sa situation kasi ginagawa nila is per case basis. So kapag mas life-threatening yung yung sitwasyon mo, uunahin ka. Pero kung kunwari, napilayan ka lang na ganyan, sasabihin nila pwede mong tiisin yan. So hanggang baka may pupush baka pa sa line. So kung kunwari naghintay ka ng 8 hours na ganyan, tapos merong emergency na nangyari, kunwari may nasaksak, tapos they're bleeding to death, mas uunahin nila yon, which makes sense. Pero yun nga, yung disadvantage nun is sobrang tagal ng wait times kasi sobrang dami ng tao. Okay. I think it goes back sa pinaka-point na overcrowding. Sobrang daming immigrants na to where 10 years ago promising mag-migrate dito sa Canada. Na-reach na yung point na sobrang dami na nagba-backfire na, nagkakaroon na ng drawback yung immigration. And so sobrang dami rin ng ina-accept ng Canada na international student refugees, na-hurt yung country in general. Madaming effects yung ginagawa ng Canadian government to where dati, pag tumingin ka sa Canada, it's a land of opportunity. Ngayon, it's the same as, for me, kaya nga yung topic natin, it's the same as Philippines. It's the same suffering. It's the same, for me, it's the same situation. Parang illusion na yung parang yung Canadian or American dream. Kasi, growing up, di ba, nasa Pilipinas tayo, siguro yung isang context din is yung growing up, akala natin kung ano yung neighborhood or ano yung barangay o ano yung environment na kinalakihan natin, yun na yung generalization natin ng Pilipinas. Which, ngayon na may mas malawak na tayong understanding, hindi pala, mali yung generalization natin. And mas malawak pa pala yung population ng Pilipinas at saka yung Philippines in general. Napansin ko lang, as a barber, madami akong nagugupitan, nasa serbisyo, tsaka marami akong nakakausap na iba-ibang lahi, hindi lang Filipinos. Ang general consensus ng mga taga dito is hindi na maganda. In general. Dito sa Canada? Dito sa Canada. Actually, ngayon, mas marami na ngayon ang nagmamigrate at saka naghahanap ng better living condition and opportunity sa ibang bansa, especially in South America. So sa US, maraming nagcro-crossover. Actually, it tripled the rate from one study that I've seen. Kinukumpara nila maybe 5 years ago na from like 100,000 that's migrating to the US, ngayon it tripled to like more than 300,000 people, which they've never seen before, yung surge na ganong kadami. Good points. And few lang yun sa mga examples ng conditions dito sa Canada. We can go deeper than that, but let's move on to our next subtopic, which is Philippines. Philippines ngayon kasi, for example, top 10 ata siya sa mga destination ng mga expats. So that's a good sign and that's a very optimistic sign para sa Pilipinas. Kasi ako, siguro 5 years ago, hindi ko akalaing i-consider ko magstay sa Pilipinas. Long term, di ba? And ngayon, parang na-convince ako recently, over the recent months na, there's a possibility na, mag-prosper ka sa Pilipinas. If you do the right thing, if you have the right mindset. Sa akin, iba talaga yung Pilipinas kasi doon ako pinanganak. At saka, half of my life, that's where I grew up. So, that being said, mas gusto ko pa rin na bumalik sa Pilipinas at mag-invest. As a business owner dito sa Canada, it's very good, napakaganda. Kasi kapag meron kang business or even just as a worker, in compared to the Philippines, mas malaki yung kita dito. Pero it doesn't mean na mas magiging masaya ka. Kasi mas marami pa rin stress at saka responsibilidad kapag nandito ka sa Canada. Hindi katulad sa Pilipinas na kapag kunwari merong naipundar na bahay, lupa, at saka mode of transportation mo, which pwede na yung motor, goods ka na wala ka nang binabayaran na additional every month, maybe except for taxes
for your land. Mhm. Pero dito sa Canada, it goes on forever. Right. Like, lagi kang may binabayaran. So, para sa akin, iniisip ko na yung kung ano man yung kikitain ko dito, hopefully, pwede ko siyang maipon at ma-reinvest sa Pilipinas. Kasi, mas kukunti yung kailangan ko na maipunin na dolyares para iuwi sa Pilipinas para maging komportable. Mm. So, kumbaga, yung down payment ko dito, kunyari sa bahay or sa condo, enough na yun para Mansion. makasettle ako at mag-restart over sa Pilipinas, di ba? Or if you convert it, there's a mansion right there. Di ba? Without- Kasi multiplied by depende sa exchange rate. Right. Sabihin mo na ng 40 average. Yung $1 mo, 40 pesos, di ba? Napakalaking bagay nun. And I think you touch on a good subject right there, tax. I feel like dito sa Canada, yun yung in comparison sa Pilipinas. The irony nga na parang sinasabi nila, the land of free is here sa US o sa Canada. But you have a lot to pay. If you're a business owner, if you're an employee, if you're any citizen, any resident dito sa Canada has to pay some type of tax. In the Philippines, you are more free. Kung magbe-business ka ng kalendarya, kung magbe-business ka ng buy and sell or whatever, hindi ka na parang, ang government hindi na nag-interfere as much compared dito sa Canada. Meron pa rin, pero I don't think is as strict. Yeah. Mhm. So, let's move on and let's talk about quality na lang. I-weigh in natin yung quality nga talaga ng buhay dito sa Canada and Pilipinas. For me, nakita ko kasi yung simplicity sa Pilipinas, kahit wala kang pera, you could be happy. Paano pag di ka simple? Well, ganun din. Pwede ka rin hindi simple sa Pilipinas, but then, like I said, kung madiskarte ka and you know how to run business, you can still attain that lifestyle in the Philippines. I think mas maganda din talaga sa Pilipinas kahit grande yung buhay mo. Mhm. Kasi dito, grande yung buhay mo pero hindi kasing grande sa Pilipinas. Right. Kasi dito wala pa ako nakitang may mga house helper na more than one. That's a good statistic. Sa Pilipinas, meron ako mga kilala na 2, 3, may driver pa. Mhm. Di ba? Right. Dito wala. Actually, meron dito. Mostly, they're just cleaners, yung tagalinis. Tapos lang. maybe they'll do 1 or 2 meals. Mm. But other than that, sa atin, live-in pa yung iba, mostly, di ba? Right. So, for you to be able to live that kind of life, magkano yung kailangan mong kitain dito? And napapansin ko na yung mga tao na ganun yung papamaraan ng buhay nila, they actually don't stay here. We call them snowbirds. Yeah. Kasi they go down south Right. sa US. Because that's where their money is worth more. Yeah. You want to be under the sun. You don't really want to be in the snow. Which is crazy. Yun din. In the Philippines, you don't get to deal with winter na last from 4 months to 6 months. Sometimes sabihin natin tapos yung winter, malamig pa rin, diba? So, yun yung isang different din. And another thing din, yung para sa akin, yung pinaka-difference ko is yung pagkain, yung quality ng pagkain. Isipin mo, nakakain tayo ng Filipino food dito, pero ba't natin sinasabing iba pa rin sa Pilipinas? Diba? Kasi iba talaga yung fresh, iba talaga yung native na animals na Kailangan dun kasi yun nilalangaw sa turo-turo. Yun yung nagdilagay ng flavor. It's more fun in the Philippines, sabi nga nila, mga kabayan. Tingnan nyo nga yung Red Horse nga sa Pilipinas, mas masarap compared dito sa Canada. Ano pa mas masarap sa Pinas? Mas masarap sa Pilipinas. Siguro. Mga seafood, no? Mga seafood. ganun. Anong favorite mong seafood? Mga tahong. Ay, Uy! hindi pala. Ano? Hipon. Hipon. Mahilig ka talaga sa hipon, Gar, ha? Ang mahipon kasi, although allergic. Shoutout sa videographer pala natin, si Charles. Ikaw. Meron ako yung nakikita ko ngayon nagte-trend siya sa Facebook or TikTok. Yung kino-compare nila yung lifestyle at saka yung kita nga. Yung sa mga taga-Canada, 250k a month pero hindi mo kasama yung pamilya mo. Or yung kita mo, I think is 15 or 20k a month pero kasama mo yung pamilya mo sa Pilipinas. That's deep.
yung ano, pinapapili ng yung pinag-aaway ng mga tao ngayon. Yeah, I think it's deep. It's a deeper conversation that our topic kasi ano nga talaga dapat ang definition mo ng kasayahan, diba? Kung Pero masaya, ikaw, kunwari sa dalawang situation na yan, what would you choose? the stuff. Hindi, kung pipili ka nga eh. Depende siguro sa family guy ako, so I would pick family. Shoutout sa mga single mom dyan, alam nyo na. Maybe this time it'll be Pero pipiliin mo yung ano, mababa yung sweldo, pero kasama yung pamilya. Yes, of course. Yeah, totoo yan. Kasi ang pera para sa akin, pwede mong kitain anytime, but your time with your family, with your loved ones, hindi mo na mababalik. Oh, ito meron akong isang against the grain dyan. Paano pag iniwan ka ng asawa mo kasi mababa sweldo mo? Oof, that's tough. Oof. Di ba? Kasi syempre, lahat sila ngayon nanonood na ng mga podcast ng mga iba. Oh, alpha male, ganito, kailangan. Di ba? Malabugo yung mga galaw mo, yung mga ano, di ba? For me, like, kung iiwan niya ako in the first place, na hindi naman mangyayari yun eh. But I would never let that happen, you know? Kasi ang babae, pag naging kami, before pa lang maging kami, alam ko na kung paano siya mag-isip. At kumbaga na-mold ko na kung paano At saka siguro hindi mo na makahayaan na may stuck ka lang sa situation. At saka yun, kasi sinabi mo, there's no way. The mentality that I have, Pero there's I no think way isa na din yun sa dapat i-consider ng mga tao, no? Ito pa, yung iniiwan, hindi lang yun, iniiwan sa mas malapit. Sabihin natin may asawa ka sa Pilipinas, di ba? Malaki, sabihin natin seaman, di ba? Pero LDR, no? O LDR. Dito, nakaano ka lang nag-work sa Timis, pero isipin mo, malambing, bibinhan ka ng bulaklak, susunduin ka, hatid sundo sa work. Naku po, shoutout sa mga LDR. Mahirap, sa mga, yung iba marupok pa naman. Actually, ang pagiging marupok, it goes to everyone. Yeah. Lahat It's true, it's natutukso. true. Lahat natutukso. And yun din yung May yun yung- kahinaan. may difference sa Canada at sa Pilipinas. Pag andito ka kasi, puro ka kayod na talagang mababaliw ka eh. Like talagang Distracted na naman po yung isa natin. Sa Canada, laging dapat, for the most part, pagka kunwari angat ka, dapat yung suot mo laging updated, yung sapatos mo, kailangan laging maganda, magara, maayos. Kasi ano yan part yan ng lifestyle dito. Sa mga sa mga nagbi-business, sa mga successful na tao, isa yun sa mga gastusin na kumbaga upkeep ng mga tao yan dito sa Canada. Pero sa Pilipinas, pwedeng simple ka lang. Kasi dito, meron mga simple lang, pero sa tingin mo simple lang, pero hindi eh. Alam mo yung plain t-shirt, pero yung t-shirt nila, $300, pero plain lang. Adol, bye-bye. Diba? Hindi ko naman sinasabing ano yan eh. Ay! Hindi, ano, diba? Like it's real good. Hindi, pero may mga ganun, diba? Tsaka yung ano dito, sa Canada kasi, if you live in a country na mga ganito, parang, Toronto, New York, California, You have to, it's part of the it's part of the culture. it's the image that you Kasama uphold. Yeah. And going back to my point nga, like sa natin, sa pressure na ganito, yun nga, as a man, we have to work, we have to, may image, tayo kailangan i-uphold. Madali kang matukso, madali kang sa mga, sabihin na natin yung mga quick rich schemes na mga, gusto mong ganyan, yung woman, blah, blah, blah. Or yung tukso nga ng going back to my point, tukso ng babae, lalaki, partner. And hindi ko nakita yun sa Pilipinas eh. Like, I don't think may kilala ko sa Pilipinas na, tol, trabaho ng trabaho. Meron din naman, pero I don't think na mas na talamak yung depression. yeah. Kasi, di ba, I mean, Philippines is probably rated the happiest country in the world. Kasi marunong tayong sumaya sa mga bagay na meron sa atin. At saka, mahirap ma-depress sa ganong
kagandang bansa tsaka klima, di ba? Na yung kahit konting meron ka, okay ka na eh. Tama. Hindi ka ano, di ba? Dito ka kahit meron ka, depressed ka pa rin eh. That's true. Di ba? Seryoso yan. Di ba? Yun yung ano. Kahit konti, kahit meron kang konti doon, masaya ka na. Dito, parang, meron kang ganito. Kailangan ko pa ng ano. I need more. Parang ganun yung mentality dito ba? True. And I think that's why people get buried and they get depressed. Kasi, yun din yun. Pag nandito ka, you always end up comparing. Kasi I think, naka-engrave na yun sa sa mga ganito klaseng city. Mm-hmm. Yes. So, what a kumbaga sa pagkain, nutritious yung usapan namin, guys. So, Rar. let me know what you think on the comment section sa mga napag-usapan namin. Ano po sa tingin nyo? Mas maganda nga ba ang quality ng pamumuhay dito sa Canada or sa Pilipinas? At sa mga topics na gusto nyo talagang pag-usapan pa namin more in the future, please let us know as well. DM nyo kami, o PM, whatever, comment down. Click like and subscribe. Against the Grain, another episode. Abangan nyo po kami ulit. Next one. And Sama na po natin si Charles sa susunod. Shout out kay Charles, man. Behind the My camera. guy.